Ayan, good morning po sa inyong lahat. Yun, good morning. Good morning sa inyong lahat, mga sir, mga madam. Ako po yung nagbabalik ng lingkod, Agent Joel. Meron tayong i-re-vlog dito na, ayan, house and lot. Ayan. So, house and lot, 1 hectare. So, 6 bedrooms to. Ang naalala ko, 6 bedrooms. So, ang kuwan lang naman yung pintura ng bubong yon. So, pipinturahin. Tapos, tingnan natin kung ano yung mga ano. So, malinis tong property ngayon. So, bumaba po yung presyo. Naging 4.5. Dating ano to 6 million down to 4.5 million. Malaki yung bahay. Tara tingnan natin. Maluwang din yung frontage nito. Saka back to back road to. So may road sa likod, may road din dito sa harap. So ito yung start ng property, itong part na ito. Tapos pag hanggang doon sa dulo. So sa likod meron po siya ganun din. Kung gaano po kalapad ito, nasa 35 meters frontage, 35 meters frontage din doon. So magandang i-subdivide lahat ito. So may mangga na tatlong mangga itong nasa bahay. Pero may marami pang mangga sa likod. May mga mangga pa sa likod. So dito naman yung part dito sa part na ito yung mga langka. Tapos ano ba itong tawag dito? Alam ko ano to prutas din yan. Hindi ko alam kung anong prutas to, nakalimutan ko na. So ito may mahogany, may nara tong isa. So maingay pa sila sa loob. Hindi natin tapos papasok tayo mamaya. So ayan. Ayan yung dulo. So nakabakod itong bahay. Pero yung property sa likod, alam ko may bakod din yan pero hindi siya concrete. Hindi siya concrete yung bakod sa likod, alam ko. Ano lang yun, parang ito, papakita ko lang dito sa side para po makita ninyo. So meron ng kuryente rito sa part na ito. Internet meron na din pero hindi pa yata nakaabot dito yung mayroon internet dun sa bandang doon. Siguro walang nagpakabit dito sa banda rito. So ito yung part hanggang dun yung bakod na concrete. So pupuntahan din natin mamaya. Hanggang dyan yung concrete. So maganda itong property. Ang kagandahan nito, nakabakod yung mismong bahay. Tapos sa likod, ayun yung likod niya. Sa part na yun, manggahan din yun. So ayan, may mga mangga din siya pero magkakalayo naman. So along the road din doon. So pupuntahan ko mamaya yung road doon para makita nyo. Doon ako mag-end. So tayong bahay para po makita ninyo. Siguro tapos na silang mag-usap. Medyo maingay po yung caretaker ng bahay kanina kaya hindi na tayo nakapasok agad. So distracted. So ayun. Bayan po ito ng Balongaw. Kung napanood nyo na to dati sa akin, dati mahal to. Ang mahal dati to. Ngayon bumaba siya. 4.5. Sagot niya capital gain tax. At yung kwan po ay wala nang problema. Kasi okay na. Pangalan naman nilang mag-asawa. So tara, pasukin natin. Pasukin natin tong bahay. So meron siyang iba't ibang gate siya. Ayan, may garahe. So ayan, pasukin natin tong bahay. So okay lang. Pasukin natin. So ano to kuya Hindi kasali yung kotse So yung expander, pintura lang yung pintura lang yung problema niya. Pintura sa bubong. Okay lang pasukin to. Sige, pasok na. Kasama natin ulit si Kapitan. Mayroong mangga, ilang mangga sa likod to kuya? Ayun. Nasa walo. So, ilaw dyan. Ang luwang pala ng sala nito. Ayan, maluwang. Luwang ng sala. So mga gamit ba kasali dito kuya? Lahat ng gamit. So lahat na ng gamit kasali na. Tingnan natin, antayin lang natin yung ilaw. Ayan. Medyo lang, talagang isang ilaw lang yung nabuksan. Ang garad kuya, awansa silaw na. So ito CR. Kwarto na ito. So may kwarto na dito. Maluwang tong kwarto nila yan. Luwang ng kwarto.
Ito yung first bedroom. Pwede kang maglagay ng aircon, syempre. So, ito yung CR. So, matipid yata sa ilaw. Hindi na sila nag-iilaw. Syempre, caretaker kasi yung nandito. Kaya, syempre, yung babayaran siguro. Yun, wala nang bombilya. So, maluwang naman tong CR nila. Then, nakaseparate yung shower room. Yung shower. Tapos, ito yung bowl. So, dito sa part na ito, kasali ng gamit. 6 na kwarto, kuya? 6 na kwarto ito. So, meron silang pathway no lahat, no? Nakalak yata tong mga to, no, kuya? Nakalak. Oo. So, ito, kuya, walang may aircon? Dati the aircon na? Nakalak sila. So, sigurado naman naka-tiles at saka bubida yung part ng kwarto. Dating may CCTV, no? Dating may CCTV siya. Ito, concrete itong nilagay nilang, pathway niya. Ito. Pero stainless yun. Stainless yung part na yun. So, ito yung dining area. Ito. Ayan. So, yung bahay okay na. Okay pa naman. So, yung ano lang talaga yung pintura sa labas. Yung bubong. Ito naman yung kitchen. So, lahat na ng gamit kasali eh. Pero ako kung gumagana pa tong iba dito kasi nga, syempre, yung kwan lang natin. So, dito yung labasan. Backdoor ng kusina. So, ayan. Ganyan po siya. Pababa. So, naka-elevate tong bahay pero hindi po binabaha sa lugar na ito. Papakita ko mamaya yung mga nabili na dyan na subdivide lot na kami din ang nakapagbigay sa developer. Pero hanggang ngayon wala pa yung pag sa developer kasi mahirap kumuha ng commission. So, ito naman yung ibang kwarto. Dito sa part na ito. Ayan, dyan sa part na yan. 3 yan. Tapos 2 dito, tapos isa sa baba, yung una nating tinignan kanina. So nakalak kasi itong mga to eh. Siyempre, privacy siguro na ang seller natin. So isa lang yung kwartong pinubuksan para po sa mga tenant. So ayun, ang luwang din ng living room nila. Ito. Parang 2 tong living room niya, no kaya? Parang 2. Mayroon ding backdoor dito. Oh, dito, backdoor din. So dito sa part na ito. Naka-elevate talaga tong bahay. Ayan. So, ito yung part na kwan. Ayan. So, sobrang inelevate tong bahay. Ayan, yung mga sinasabi ko kanina. Ayan, subdivide lot na yan. Nabili na yan yung mga part na yan. Yung mga may kawayan. Tapos dyan, residential area na dyan sa part na yan. So, doon naman yung part ng mango farm na may maliit na mango. Tapos, rice land nila sa likod. Pupuntahan ko doon sa mismong daan doon. So, may 2 santol dito. Santol. Tapos, mangga ulit. So, bali, 4 pala ang mangga. Ay, 5. 5 mangga dito sa loob na nakalagay. Tapos, may duhat. Ayan, duhat yan. So, may mga saging. So, maluwang pa dito sa likod. Napakaluwang. Mayroon silang deep well. So, naka-electric kung sila. Pero may nawasan na dito sa part na ito ng Balungaw, Pangasinan. So, part pala ito ng Balungaw, Pangasinan. Mga sir, mga madam. Ayun, tara puntahan natin dun sa likod para po makita ninyo. Kasi yan maputik po dyan. So hindi rin natin makita yung daan doon kasi may mga tanim na palay. So puntahan natin mismo sa likod. So tara. Ayan, pakita ko rin po yung part ng property na nakalagay dito sa harap. May property pa dyan na dagdag ng property. So 10,643 square meter kasi ito na titled. So meron pa pala siyang property dito sa harap na almost 2,000. So 2,000 square meter below siguro to kasi ayon sa pagkakwento mula dito pag ganun siya tapos hanggang doon. So kung gaano kalapad yung bahay din po, ganun din po kalapad dito sa property na ito na katapat niya mismo ng property na ito. So ito po yung kanyang harap. So may fish pan, tapos syempre may nasa harap kasi yung fish pan pero meron pa siyang property doon sa likod na di ko na pinasok kasi medyo masukal pa kasi katatapos lang po ng pag-ulan-ulan tsaka bagyo. So ayan, yun yung property. So hanggang doon po yan. Napakaganda rin po nito kung gusto mong tabunan yan para gawing residential area, pwede pa naman. Or kung nasa likod yung bahay mo, pwede naman
So, tingnan mo kung paano dito. Kasi hanggang dito yan, hanggang dito sa part na ito. Katapat din mismo ng property. So, pag nasukat naman, makikita kung pwede ka pang magtayo dito sa harap or doon na lang sa likod. Kasi ito fish pond to eh. Hindi naman ito ganun kalalim, alam ko. So, ayan. Napakaganda ng property. Para kang may tatlong residential area kasi meron pa sa likod. So, ayan, fish pond po yan hanggang doon sa likod. So, at least 2,000 square meter more or less daw po ito. So, may mangga din po sa likod. So, ayun, tara, puntahan natin yung sa likod, mga sir, mga madam. Ayan, nandito na tayo sa likod. Ayan, yung likod ng property. Ayan, makita nyo may manggahan. So, napakaganda rin dito kasi along Barangay Road din siya. Ayan, cemented road. Tapos, ayan, may gate din pala siya dito sa likod. Actually, may gate din siya. Maluwang din tong gate niya. So, kung gusto mo magtayo rin dito ng bahay or daan papunta doon sa property, ito kasi yung boundary din niya. So, ganun din, nasa 35 meters frontage hanggang doon sa likod. Ay, hanggang dun sa harap kasi ito yung diretso ng property ito. Yung bahay. So, try kong paliparan ng drone dito sa part na ito para po makita ninyo. So, ayan. Ganyan. Point 10 para makita ninyo. So, hanggang dun sa may akasya, yung boundary niya. So, ayun, ito daw ay 12,000 or 1.2 hectares. Pero sinend na sa akin yung title. I-check ko na lang mamaya. Tapos nakausap na din natin yung seller natin. So nagtanggal ng kwan dito ng mangga siguro. Maglalagay ng bahay dito siguro, plano nila noon. Pero hindi na siguro natuloy. So ito, diretso po yan. 35 meters frontage. Ayan, 35 meters frontage. May gate din dito sa likod. So yung mga mangga hindi ko alam kung native ito or kung mga kwan. Siguro native yung mga part na yon. Parang ito hindi itong part, itong mangga na to. So ayun, 12,000, 4.5 million. So sagot nila capital gain tax. Sana ay magustuhan nyo dito sa bayan ng Balungaw. Papaliparan ko ng drone dito sa part na ito para po makita natin yung kung gaano po kahaba. Pero meron na akong aerial view nito eh. Pwede kong isend sa inyo yung video na lang nung kwan na yun. Kasi medyo kwan dito sa, parang uulan na naman, baka maulan na kasi yung drone natin. So yun, ulitin ko, bayan ito ng Balungaw, Pangasinan, sukat 12,000, pero check ko yung title, lalagay ko na lang dito sa aking video. And 4.5 million, sagot nila yung capital gain tax sa 4.5. So yun, muli, maraming salamat. Ito pang lingkod, Joel. God bless you all.